Sound check. 1, 2, 3. Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kayo po na nandito sa ating church at kayo din po na nakasubaybay sa ating Facebook Live. We greet you in the name of the Lord. At salamat po for joining us once again for our Wednesday prayer meeting. Welcome po sa the Foursquare Church, San Juan City. So tonight, let's get excited sa ating pong pagbabad sa presensya ng Panginoon as we also learn something new today from the Word of God. At tayo po ay mapuno ng Kanyang salita at ganoon din po mapuspos po tayo ng presensya ng Panginoon as we worship Him. And later on, we will also devote some time to pray for our prayer concerns. Amen? So this time, awitin po natin na itong awit na ito na nagsasaad po ng ang Diyos natin ay ang ating mabuting pastol at hindi po niya tayo pagkukulangin. Amen?
pastol, hindi magkukulang, sapat na. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Panginoon, siya ang ating dakilang pastol. Hallelujah, hindi po niya tayo pagkukulangin. Ang kanyang mga pangako ay totoo. Hallelujah, at lahat po ng kanyang pangako ay kanyang tutuparin. Hallelujah, salamat po Panginoon na kayo po ang aming dakilang pastol ng mangangalaga sa aming buhay. Hindi po kami mangangamba, hindi po kami matatakot sa anumang kawalan, sa anumang mga problema at pagsubok, sapagkat alam po namin, Panginoon, na kayo po ang aming pastol na nagmamahal sa amin. Kayo po ang pastol na magpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Hallelujah. Hindi lamang po pangangailangan sa pinansyal, material, maging sa aming pisikal, maging sa aming spiritual. Kayo po, Panginoon, ang magtutustos ng lahat ng aming pangangailangan. Hallelujah. Oh, blessed be your name, Lord. Kaya, Panginoon, sa gabing ito, hayaan mo na ibigay po namin sa iyo, pagkatiwala namin sa iyo ang aming mga buhay sa iyong dakilang kamay. Sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, inalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa iyo ibibigay, Panginoon. Gayon pa man sa akin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin, wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Yes, Lord. Minsan pa, mayroon lamang, kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon,
gaya ng dagat na inilapag sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kalakip ng awitin. Kalakip ng awitin. Hallelujah. Kalakip ng awit ay pagmumuri. Kalakip ng awit ay pagsamba. Kalakip ng awit ay ang aming mga puso. Mga pusong nagpupuri, mga pusong sumasamba sa iyo. Dakila ka, luwalhatiin ka. Hallelujah. Wala kang katulad, sa'yo lamang ialay ang aming buhay. Sa'yo lamang habang may hininga, habang may lakas, sasambahin ka, pupurihin ka, maglilingkod sa'yo. Oh, kay buti mo, Panginoon. Wala kang katulad. Hallelujah. Tinataas ka namin. Salamat, salamat, O Diyos. Salamat sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Salamat, salamat
Salamat sa presensya mo, Panginoon, na kasama namin sa gabing ito, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Sabi mo sa iyong mga salita, where there are 2 or 3 gathered together in your name, there I am in the midst of them. I will be with you even to the end of this age. You are Emmanuel, God with us. Your Spirit, Lord, lives in us. Your presence is with us, Lord. Hallelujah. Continue to commune with us. Continue, Lord, to reveal yourself to us as we wait upon you. Hallelujah. Blessed be your name, Jesus. Blessed be your name. Patuloy ka pong mangusap, Panginoon. Patuloy mong patatagin ang aming mga kaluluwa, ang aming mga pananampalataya, Panginoon, sa iyong mga salita. At sa aming pananalangin, Panginoon, kami po ay mailapit sa iyong puso, mailapit sa iyong trono, Panginoon, na makasama at makaulayaw namin ang presensya mo higit sa lahat. Priority namin, Panginoon, ang presence mo more than anything else, O Lord. Because we believe that your presence is all we need, O God. It's all we need, Jesus. Your presence is more than enough for us. For in your presence there is fullness of joy. There is everlasting peace. At your right hand there are pleasures forevermore. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Hallelujah. In your presence, our souls are restored. Our mind are renewed. Our strength, O God, is renewed. Hallelujah. In the presence of the Lord, we are transformed into the likeness of our Lord and Savior, even by the Spirit of the Lord. In your presence, God. In your presence, as we wait upon the Lord, we will be still and know that you are God. We will be still and let God be God. We will be still and let God fight for our battles. We will be still, O Lord, and let God heal our sickness and diseases. We will be still and let God provide for our needs. Hallelujah. We will be still and let God win the victory. Hallelujah. Oh, blessed be your name. We will just wait, Lord, upon the Lord and allow you, Lord, to renew our strength. Hallelujah. Your grace is made perfect. Your strength is made perfect in times of weakness, and your grace is sufficient, Lord, in all our needs. Blessed be your name. Blessed be your name. We lift you up, Lord Jesus. We acknowledge your presence in this place, Lord. Be lifted up, Lord God. Be enthroned in the worship of your people. Hallelujah. You are amazing. You are wonderful. Hallelujah. You are amazing. You are amazing, God. How great thou art. How great thou art. How majestic is your name in all the earth. You are great and greatly to be praised. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang presensya ng Panginoon. Blessed be the name of the Lord. Praise the Lord. Wala po ako dito nung Sunday. Hindi ko po kayo nakita, no? Na-miss ko po kayo and na-miss ko po ang ating church. Nagpalitan po kami ni Pastor John Codera ng church, no? So ako po ang nag-preach sa kanilang church, sa The Glorious Hope Foursquare Church. Dito rin po yan sa San Juan.
At si Pastor June naman po ang nag-preach last Sunday. So, hagawian na po natin na kung ano po yung topic nung Sunday ay patuloy po nating ini-elaborate during the prayer meeting. Basta nire-reinforce po natin yung message. So, I've heard that ang message po ni Pastor is about yung pong linya, no? The borderline, kung saan kailangan po nating mag-obey sa Panginoon na wag tayong mag-cross doon sa borderline na yon. And pinag-usapan po last Sunday sa message yung temptation ng kaaway, no? Kung paano tinempt ng kaaway si Eve at si Adam na lumagpas doon po sa borderline na yon. And when you cross that line na sinet ng Panginoon, yun po ang tinatawag na sin. So in the Bible, marami pong definition or marami pong paraan kung paano dinescribe ng Bible ang kasalanan, ang sin. Okay? So sabi po sa Romans 3 verse 23, "For all have sinned and fallen short of the glory of God." Ang kasalanan po ay yung missing the mark. Nagbigay ng standard ang Panginoon, standard for living, yet hindi po natin naabot yung standard na yon. So we missed the mark. Yung po yung kasalanan doon. Ang kasalanan din po ay iniquity. Ang kasalanan din po ay transgression or trespassing. Yun nga po, meron pong bakod na nilagay ang Panginoon. But you cross that bakod, you cross that line, you are trespassing. So it's also a violation of God's law. Yung mga utos po ng Panginoon, kapag yun po ay violate natin, yun po ay kasalanan. In the book of James naman po, kung alam mo ang isang bagay na maganda at hindi mo yun ginagawa, it's also a sin. No? Kung alam nating tama ang isang bagay at hindi natin yun pinapractice or hindi natin ginagawa, it is a sin to us na hindi po natin pinapractice yung mga tamang yun. So ngayon po, patuloy nating pag-usapan yung temptation. Kasi yung po yung naging highlight doon kung papaanong si Satan po ay napaka-cunning po niya, no? Napaka-tuso po niya na in-entice po niya ang ating mga sinaunang magulang, si Adam at si Eve, to disobey God. So punta po tayo sa James. Ito pong si Santiago, hindi po ito yung si Apostle James, no? Na original na 12 apostles. Kundi ito po yung biological brother ni Jesus. Kaya nakita po natin dito, napaka-powerful po nitong kanyang message. Kung kayo po ay naghahanap ng book in the Bible that talks about practical Christianity. Practicing your faith. Paano po ba i-practice ang pagiging isang Kristiyano natin, yung nakikita po sa buhay natin, ang pagiging Kristiyano natin, yun po yung James. Okay? Yung pinakasentro po ng key verse ng Book of James ay nasa chapter 2. Verse 17. Sabi po doon, "Thus also faith by itself, if it does not have works, is dead." Kung isa-summarize po natin ang Book of James sa isang verse, ito po yon, 2 verse 17. Na kung ang pananampalataya daw po natin, kung ito ay walang kalakip na gawa, walang aplikasyon, walang pagsasabuhay, ito daw po ay baliwala. It is useless. It is dead. No? Yun po yung argument dito ni Apostle James. Now, babalik po tayo doon sa unang-una, sa chapter 1 ng James that talks about trials. Okay? So tingnan po natin dito. "My brethren, count it all joy when you fall into various trials,
knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. And if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. But let him ask in faith, with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. So makita po natin yung practicality ng pananampalataya. I-define po muna natin yung faith dito. Kasi baka isipin natin, ang pinag-uusapan dito ay salvation. Hindi po. Yung faith po na pinag-uusapan dito sa book ni James ay iba po doon sa faith na dinidiscuss ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 2. Punta muna tayo sa Ephesians chapter 2 para makita natin yung comparison. Para hindi ho tayo magkaroon ng kalituhan. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God." So, ang pinag-uusapan po sa Ephesians chapter 2 na faith, it is a saving faith. Ito po yung pananampalataya na kailangan nating maniwala sa Panginoon para tayo po ay maligtas. Yung po yung action, yung response natin sa pagbibigay ng Diyos ng regalo. Yung salvation daw po natin ay gift of God. So yung faith natin to believe and to receive the gift of God. Tayo po ay naligtas sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos. When you define grace, it's unmerited favor. So ibig sabihin, yung kaligtasan natin, hindi tayo naligtas sa pananampalataya plus good works. Kasi nga, sabi niya dito, hindi ito not of yourselves. It is the gift of God. Sabi po sa verse 9, not of works, lest anyone should boast. So yung pananampalataya natin dito, we are saved by faith alone in Jesus Christ. Grace alone, faith alone, Christ alone. Nakuha po ba natin yon? So, maliwanag po dito wala pong dagdag na anumang gawa. Not of works. Kasi nga, yung grace, you are undeserving hindi ka karapat-dapat. Yung kaligtasang ibinigay ng Diyos sa atin, ay bunga po ito ng kagandahang loob niya. Kahabagan po ito ng Diyos. Kabutihan po ito ng Panginoon na ibinibigay niya yung kanyang salvation sa atin. At ito po ay natanggap natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Alright? Pero kung ikukumpara natin, parang malilito tayo, no? Sabi po doon sa binasa natin kanina, thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. So aakalain natin, nako, kung pananampalataya lang at walang kalakip na gawa, kulang. So hindi ako masisave. Mali po. Kasi magkaiba ho ng pinag-uusapan. Ganon po kahalaga ang context. Alright? Ganon po kahalaga na malaman natin, ano ba yung pinag-uusapan sa Ephesians chapter 2? Ano ba yung faith doon? At ano ba yung faith na pinag-uusapan dito sa James? So again, sa Ephesians, ang pinag-uusapan doon na faith is the saving faith. Yung pananampalatayang kailangan natin para tanggapin ang kaligtasan ng Diyos sa tayo ay maniwala kay Jesus upang tayo ay maligtas.
Now, ano po ang pinag-uusapang pananampalataya dito sa Book of James? Yung faith po na pinag-uusapan sa Book of James, it's all your knowledge about Jesus. It's the body of knowledge about Jesus. It is your religion. Christianity po, it is both religion and relationship. Relihiyon po ang Kristyanismo. Kasi when you define religion, it's a systematic belief, faith. So ang yung Kristiyano po natin, yung pananampalataya natin, merong sistema eh. So it is a religion. Pero alam din natin na yung pagiging Kristiyano natin, it is founded in our relationship with the Lord. Okay? So yung ating kaalaman, yung pagkakilala natin kay Kristo, it is our faith. Ito po yung pinag-uusapan dito na kung kilala mo si Kristo at hindi mo isinasabuhay yung relihiyon mo, yung kaalaman mo, yung pagkakilala mo kay Kristo, it is useless. Patay ang iyong kaalaman. Patay ang iyong pananampalataya, yung pagkaalam mo. So, ibig sabihin, ang pananampalataya ay may dalawang bahagi. It is intellectual and it is your trust. So, meron siyang element ng kaisipan natin na naniniwala tayo because of our intellect, na process ng ating kaisipan, yung mga ebidensya patungkol sa Diyos at tayo po inaniwala. Rational belief natin sa Panginoon na process ng ating kaisipan na ay, may mga evidences, totoo ang Diyos and we believe Him. But beyond our ability to comprehend God, kasi ang Diyos naman ay hindi ho talaga natin lubusang makikilala at mauunawaan. At some degree lamang po natin siya sa limitasyon po ng ating mind at ng ating kakayahan bilang tao, at some degree lamang po natin makikilala ang Panginoon. So beyond that ability to comprehend God, there is faith to trust His Word. There is that element of trusting God when we do not, hindi na po sapat yung ating kaisipan para unawain po ang pagkilos ng Diyos, ang revelation ng Diyos. We just accept it by faith. Amen? Doon po sa mga bagay na hindi na po natin maintindihan, we just trust the love, the wisdom, the power of God sa ating mga buhay. So there's an element of intellect at may element po ng ating heart. We believe with our mind and we trust God with our heart. Amen? So ditong sinasabi po, yung faith na wala pong pagsasabuhay, yung pagkakilala mo kay Kristo, yung pagiging Kristiyano mo, na hindi mo isinasabuhay, walang aplikasyon, useless yan. Useless. Bakit? Ano ang analogy na ginamit dito ni James? Para kang yung mga yung pananampalataya ng mga demonyo. Kasi yung mga evil spirits, yung mga demonyo, they believe God. Sabi po dito, sa verse 19, you believe that there is one God, you do well. Maganda yan. Naniniwala ka na may Diyos. Even the demons believe and tremble. Ang mga demons din, naniniwala kay God at nangangatog pa nga sila. Pero, bakit, bagamat naniniwala sila sa Diyos, evil pa rin sila? Bakit evil spirit pa rin sila? Bakit demons pa rin sila? Bakit lumalaban pa rin sila sa Diyos? 'Di ba? Parang ganun din daw yung faith ng mga tao na
naniniwala sa Diyos, pero hindi isinasabuhay, walang pagbabago, walang transformation sa kanilang buhay, para kang yung faith ng demons. They believe in God, yet demons pa rin sila. Okay. So ngayon, doon sa buong book ni James, umikot po yung aplikasyon ng pagkakilala niya sa Diyos. The practical way. Practical Christianity. Now, number one application of our faith in God ay makikita po kapag tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Yun po yung number one na diniscuss ni James. If you know Jesus Christ, if you have faith in the Lord, sabi niya sa verse 2, "My brethren, count it all joy when you fall into various trials." Ang isang may pananampalataya kay Jesus, nakakakilala sa Panginoon, itinuturing daw natin na kasiyahan kapag may mga dumarating na mga trials sa ating mga buhay. Now, ano po yung kaibahan ng pagsubok sa tukso? Ano po ang kaibahan ng temptation sa test or sa mga trials? Sabi po, sa verse 13, "Let no man say when he is tempted, I am tempted by God, for God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone." So, ibig sabihin po dito, kapag daw tayo ay nakakaranas po ng mga temptation, wag daw ho nating sasabihin na ang Diyos ang tumutokso sa atin. Sapagkat ang Diyos daw po ay hindi matutokso ng anumang kasamaan at hindi niya gagawing tuksuhin ang sinuman. So maliwanag po sa verse 30 na sinasabi, ang tukso, ang temptation ay hindi galing sa Diyos. Ang tukso ay hindi galing sa Diyos. Galing yan kay Satanas. May tukso dahil merong lust yung ating flesh. May mga desire tayo sa ating katawan na para po ma-fulfill yung mga desires na yon in a wrong way na hindi makakaglorify sa Panginoon, yun yung temptation. Kasi hindi naman masamang i-fulfill, i-gratify yung mga desires ng ating katawan. Hindi po masamang kumain, hindi po masama ang sex, hindi po masama ang damitan natin ng ating mga katawan na tayo po ay ma-bless yung ating katawan. Yung mga desire natin ay ma-fulfill. But if we will find pleasure for ourselves in a wrong way, yun po yung kasalanan. Diba? Yun po yung kasalanan. So yung sin, ito po yung pag-give in natin sa temptation. Ang temptation itself, hindi po ito masama. Hindi pa po ito kasalanan. Yung temptation mismo, hindi po, kumbaga, wala pa po yung hindi po masabi na ito po ay evil. Okay? Pero yung intention ng temptation, ikaw ay mag-fall. Ang goal ng temptation ay mag-fail ka. Yun po ang goal. Ang gusto pong mangyari ng tempter, nung nanunukso sa atin, tayo ay magkasala. So failure. Ang goal ng temptation ay mag-fail tayo. Yan po ang temptation. Kaya hindi yun sa Diyos. Hindi po galing sa Diyos ang temptation. Sino po ang nanunukso sa kasaysayan ng Biblia?
Ang devil. Yung snake. 'Di ba? Si Satan po. Si Satan po ang nagtitempt sa atin. Ginagamit po niya yung mga desire ng katawan natin para i-entice po tayo na magkasala laban sa Diyos. Okay? So, yung temptation, normal yan sa paligid natin, nandyan yan. Kahit nga po mag-isa tayo, nandyan po ang temptation. Ang temptation nandyan sa cellphone mo. Kahit mag-isa ka, nandyan po ang temptation. Kahit po wala kang hawak na cellphone, kahit sa isip mo lang, pwede kang magkasala. Nandyan ang temptation sa isip natin. Nasa emosyon po natin. Nasa dila natin. Na pwede ho tayong magkasala. 'Di ba? Ang pagkakasala po ay nasa isip, sa ating salita, sa ating gawa, sa ating emosyon. So, ibig sabihin yung temptation, nandyan din sa ating isip, sa ating bibig, sa ating katawan, mismo nandito. Why? Nandyan po yung sinful nature. May puwersa po, there is a force na tumutulak sa atin. May inclination po tayo na may force na parang magnet na gustong magkasala instead of obeying the will of God. Now, in contrast, kumpara po doon sa testing, di po ba sa school, kapag tayo ay natuto na, tinuruan na po tayo, merong pong pagsusulit. Ano po ang goal, bakit tayo pinapag-test ng mga teachers natin? Para masukat yung kaalaman natin. Tama? Hindi actually gusto ng teacher na bumagsak tayo. 'Di ba? Kasi ang gusto ng teacher, yung kumbaga pride ng isang guro na makita na naging effective yung kanyang pagtuturo. Tama? Kaya ang gusto sana ng teacher, makita na nakapasa yung kanyang mga estudyante. Ganon din po sa Panginoon. After na tayo ay turuan ng Panginoon, i-reveal ng Panginoon yung kanyang salita, at i-invite tayo na magtiwala sa Kanya, inaalaw po niya ang mga trials o ang mga testing upang subukin po yung ating pananampalataya, upang subukin po yung ating kaalaman, upang subukin po yung ating pagtitiwala sa Kanya. Ang goal ay hindi po para mag-fail tayo, kundi para mag-succeed po tayo na yung faith natin ay mag-stand firm. Na pagdaan po nung mga testing na yon, nung mga pagsubok na yon, maging matagumpay na maipakita natin yung pananampalataya at pagtitiwala natin sa Panginoon. Yun po ang kaibahan nila. Kaya ang mga trials, ang mga test, galing po yan sa Panginoon. Para po yung ating character ay palakasin, para i-transform po tayo, para lumabas po yung fruit of the Spirit sa atin. Tingnan nyo, basahin po natin uli. Sabi niya, "My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience." Produces patience or endurance. Or sa ibang translation, steadfastness. Patience, kung babasahin niyo po yung Galatians chapter 5, this is a fruit of the Spirit, di po ba? Peace, sabi niya, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, di ba? Endurance, long-suffering.
Yan po yung character ni Jesus. So tayo po ay magagalak, bagamat sometimes yung mga trials and testing ay mabigat o kaya naman ay, kumbaga ito po ay mahirap. Kasi wala namang test na na parang, anong gusto nyo, bonus lahat? Parang sa school natin, di ba? Oh, bonus number 10, bonus. Lahat bonus. Lahat pamigay. Hindi po ganon. Ang mga test ay mahirap. May challenge po yan. Diba? May challenge po. May struggle on our part. Pero yun nga po yun eh. Ang goal doon ay yung faith natin, ma-practice natin. Diba? Yun yung aplikasyon ng faith. Yung aplikasyon ng pagkakilala natin sa Panginoon, aplikasyon ng pagbabasa natin ng Bible at pagkakilala natin sa Panginoon, na kapag tayo ay dumaraan sa mga pagsubok sa buhay, pagsubok ng ating karakter at ng ating pananampalataya, ina-apply natin yung kaalaman natin kay Jesus. At doon ay nagtitiwala tayo sa Panginoon. We trust God. Kaya pag tayo po ay nag-yield sa Panginoon, nag-trust tayo sa Panginoon, ang mangyayari po, ang effect noon, dahil nagtagumpay po tayo doon sa pagsubok, magpuproduce ito ng patience, ng endurance. At sabi doon, let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Process pala yun para tayo ay mag-grow at mag-mature. Kasi, parang sa school din, paano ka ipopromote ng teacher mo sa grade 2, sa high school, kung yung elementary hindi mo maipasa? 'Di ba? Paano ka ipapas para lumevel up ka, para ma-promote ka o tumaas ka na naman doon sa panibagong antas? 'Di ba? Sa grade level mo, hindi mo maipasa. So, nagmamature tayo at nag-grow tayo kapag tayo po ay dumadaan doon sa mga test, sa mga trials. At ito po ay naipapasa natin. Doon tayo nagmamature at nag-grow. Kaya po, yun po yung reason kung bakit we count it all joy. Mahirap, may struggle, pero dahil alam natin na para sa kabutihan natin, yung mga trials and testing na to, para tayo ay i-grow ng Panginoon, i-transform ng Panginoon, i-mature ng Panginoon to be the person that God wants us to be, doon tayo nagre-rejoice. Yun yung rejoicing na part, na alam natin kahit mahirap at masakit, alam natin it's for our good. Kaya, we count it all joy. Kaya yun po yung aplikasyon ng ating pananampalataya. Na alam po natin, kapag sabi niya sa verse 5, if anyone lacks wisdom, let him ask of God. We need wisdom. Pag dumarating po yung mga pagsubok sa buhay, yung mga trials, Lord, ano po ang gagawin ko? Guide me, Lord. Ano po ang sasabihin ko? Humingi po tayo ng wisdom sa Panginoon para maipasa po natin yung ating trials. Ito po yung time para mag-pray, para isik po yung guidance ng Panginoon. Because yung mga tao po na nag-re-react agad, yung mga tao po na hindi nagkumukonsulta sa Panginoon at sila po ay, kumbaga, they hastily react, kumbaga nagre-response kagad doon sa mga trials, na wala yung guidance ng Panginoon, ayun, kaya po nagpe-fail. So sa gabi pong ito, mag-reflect po tayo.
ano po yung mga trials and testings na dumarating sa buhay natin, na pinagdadaanan natin ngayon. Kapatid, rejoice, count it all joy. God wants you to succeed. God is with you. The presence of God is with you. The Holy Spirit is with you to help you, to give you wisdom, to give you strength in order for you to succeed. Because God wants you to grow and mature. Amen? So, sama po natin yan sa ating panalangin sa gabing ito. So, ito po yung mga prayer concerns natin. Pag-pray po natin, yung ating pong maturity, yung ating pong growth. Amen? Yung tayo po ay mamuhay sa presence ng Panginoon as God's temple. Pag-pray po natin yung ating church services. Pag-pray po natin yung ating growth, quality and quantity. Kanina po, sabi po ni Ate Ruth kanina, may mga in-invite ako. Yan ganon. Nag-sin lang. So yun, this is the moment that we can pray for them. Kung meron po kayong mga in-invite, meron po kayong mga prospect na gusto nyo pong i-invite sa church or i-evangelize, na i-share yung faith ninyo, pray for them. Intercede for them. So pag-pray po natin yung mga departments natin, yung ating children's ministry, yung ating young people, women, men, lahat po, yung ating mga elders na nagtuturo po, pray for them. Yung ating mga deacons, yung ating praise team, yung ating media, yung ating pong mga tech. So lahat po ng mga mga departments natin and ministries, pag-pray po natin. Sa darating pong Sunday, may ministry fair po tayo, and it is our prayer department na mag-i-invite naman po para po mag-join tayo sa kanilang team. So yung pag-pray din po natin, yung first anniversary preparation natin, we already have a team, and yung sulat po para doon sa ating chairman na ipapadala na po natin. Diba? Install din po natin yan. So evangelization of San Juan, especially of our surrounding barangays, provision for our church needs, materials, financial, workers, outreach activities po natin. Pag-pray nyo po si Pastor. Naku, medyo busy po yung aking schedule ngayon at talagang tinatapos ko po at dami sabay-sabay po yung aking mga application, kailangan ko bang sabihin, dapat secret kasi baka, alam mo na. Oo, alam nyo na. So, secret po muna. Ayan. Basta may mga application. Okay, so medyo matindi yung mga yung mga application kasi hindi biro dahil alam nyo po may mga possession paper na mga kasama, so naming sinasagutan. Marami po akong nilalakad ng mga papers, ng mga requirements. So, pag-pray nyo po ako. Pag-pray po natin yung mga officers natin, workers, and congregation. Pray for those who are sick. Pag-pray nyo po, mga kapatiran natin, personally, at yung mga kapatiran natin na dumadanas ng mga trials and testings, na ito po ay ma-overcome at pagtagumpayan natin by God's grace. God's provision para sa ating pong mga pangangailangan, anuman po yan, lalo na po financially, pag-pray po natin yung provision ng Lord. And blessings upon our partners, supporters, and givers. So, let's take our time po tonight. Kayo po na kasama po namin online, you can also join us to pray right now. Okay? Ipa-flash po namin yung mga prayer items na yan and you can join us to pray tonight. Amen.
nating pasalamatan ang Panginoon. Isa pa po nating purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Purihin po natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. That despite of the trials and testings, we can still declare and say, God is good all the time. We can still declare that God is good to me. God has always been good and faithful. Hallelujah. He will never leave me nor forsake me. Hallelujah. Oh, I will count it all joy. I will count it all joy because God is with me. God is with me. God's grace is sufficient for me. His grace is sufficient for me. His strength is made perfect in times of weakness. Hallelujah. Yes, I can do all things through Christ who gives me strength. Hallelujah. I will be able to succeed. I will be able to overcome because of the strength that Jesus gives. Hallelujah. I will count it all joy. I will count it all joy because God is good all the time. God is faithful. He will do it. He will do it. Hallelujah. Lord, He who began a good work in us will complete it. Will complete it until the day of Jesus Christ. Hallelujah. We are more than conquerors through Him who loved us. We are more than conquerors through Him who loved us. And nothing can separate us from the love of God who is in Christ Jesus our Lord. Hallelujah. Amen and amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa kalakasan, sa katagumpayan na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Lord, sabi mo, pray that you may not enter into temptation. Prayer is a very powerful tool, Lord God, for us to overcome temptation. Because when we pray, we are strengthened. When we pray, we become conscious of the presence of the living God. And when we pray, Lord, we overcome. We win, Lord, against the enemy. Hallelujah. And we succeed in those trials and testings, Lord, that have come our way. We bless you and we praise you for what you have done and what you have revealed to us, Lord, through your words. In Jesus' name, amen and amen. Thank you po for joining us tonight for another talaga pong fiery prayer meeting. No? Na talagang every time na tayo po ay nagpipray, we know that God is hearing us. God is with us. So see you again next Wednesday. Yung mga prayer requests po ninyo na sinend sa amin, ito po ay amin pong itataas sa Panginoon. Isasama po namin ito sa aming panalangin. So next Sunday, magkita-kita po ulit tayo. 9:15 is our Sunday school for adults and 10 a.m. is our worship service. So the Lord bless you all po. We love you with the love of the Lord. Bye.